Good day mga ka-sports natin dyan. VBL All-Filipino Conference 2023 Best Setter na iginawad nga para kay Jel Cayuna na inuulan ngayon ng batikos ng mga netizen. Anya ay meron daw pinagbasihan at hindi raw ito niluto. Ipinakita na nga mga ka-sports natin dyan kung paano si Jel Cayuna naging best setter. Yan ngayon ang ating sisilipin sapagkat para malinawan daw di umano ang mga haka-haka na niluto daw ang award nga ni Jel Cayuna. Kaya't ating kikilatisin, sisiyasatin isa-isa nga kung paano naging best setter itong si Cayuna. Kaya kung bago ka muna sa aking YouTube channel at yung ka pala napadpad, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Siyempre, i-click nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong ma-update kapag may issue tayo sa volleyball. Susunod na. Drop it! Tatlo ang mga setters natin na mga naging makasaysayan nga at sa kanilang tagumpay ay nailagay nga nila sa rurok ang kanilang mga team. At isa na nga dito ang ating number 1 ranking madalas bilang best setter na si Boss Dina Wong. Matatandaan nga natin na nagkaroon siya ng napakataas nga na percentage at bago nga magtapos ang elimination round ay si Boss D ang nasa number 1 kung saan nakakuha nga siya ng talagang pinakamataas nga sa lahat ng mga setter na score. Kung saan nga mga ka-sports natin dyan, pumalo nga sa 5.8 average by set ang nasabi nating puntos nga ng ating Boss Dina Wong. Isa yan sa mga makasaysayan na masasabi natin sapagkat nga tinalo niya ang mga malalakas rin na setter gaya nga ni Janelle Cheng at ni Cayuna pagkatapos nga ng elimination round. Kung kaya nga mga ka-sports, ito talaga ang kino-contest ng nasabi nating mga fans ni Boss D sapagkat nga isa siya sa mga magagaling talagang setter dahil nga naging consistent naman siya. Simula ng simula hanggang sa dulo ay talagang napanindigan nga ni Boss D ang kanyang angking kagalingan kung kaya nga nakamit nila ang silver medalist ng katatapos pa lamang na VBL All-Filipino Conference kagabi. At dito naman mga ka-sports natin dyan, hindi lang si Boss D dyan ang naging matagumpay, walang iba kundi ang isa pa nating setter na si Kyle Negrito. Isa rin si Kyle Negrito sa makasaysayan na setter sapagkat naitala talaga noon na tinalo niya sa ranking si Boss Dina Wong noong November 20 ay naging number 1 nga si Negrito at kung mangalawa lang sa kanya ang ating Boss Dina Wong at si Jel Cayuna ay nasa pang-5 spot. Dito mga ka-sports natin dyan ay hindi lang siya sa pagiging top setter, naging number 1 at naging number 2, maging sa best server mga ka-sports natin dyan ay pinatunayan nga ni Negrito na karapat-dapat siya at naging numero 1 rin siya sa ranking dyan. Kitang-kita naman natin na talagang nag-shine itong si Negrito sapagkat hindi lang sa pagiging best setter talaga na nasa ranking siya na mataas, maging sa best servers ay numero 1 nga itong si Negrito. At wala nga dyan si Dina Wong at si Cayuna. Pero syempre, kung pagbabasihan po sa pagiging setter, sana doon na lang at wag nang sabihin na all around. Kasi marami mga nagsasabi na all around raw ang hinahanap, kailangan may digging at kung ano-ano pa na mga chika nga ng mga netizen. Pero ang katotohanan ay hindi po dyan ang basihan talaga. Kung sa pagiging all around talaga, isa rin si Negrito sapagkat marami rin siyang mga puntos na naitala at mahilig nga siya mag 1-2 play at sure ball naman palagi at nagkaka-score siya. Same sila ni Boss Dina Wong. At hindi natin maitatanggi mga ka-sports natin dyan na ngayon conference ay nag-shine talaga si Kyle Negrito at si Boss Dina Wong. At napanatili nga nila na ang kanilang team ay isa sa mga pinakabakulaw na pagdating sa PBL. Matapos nga ng Choco Mucho, nagkaroon nga ng silver medalist at nagkaroon naman ng gold medalist nga si Kyle Negrito. Napanatili nga nila na ang kanilang standing sa PBL All-Filipino Conference ay nasa mataas nga na posisyon.
Kaya nga ngayon ay talaga nag-aalburuto ang mga fans nga ni Boss D at ni Negrito sapagkat nga sa dalawang magaling na setter na ito na talagang naglaban sa finals ay hindi nga sila nakakuha ng Best Setter Award. Sa halip nga si Jel Cayuna. Narito na nga mga ka-sports natin dyan, atin ang ipapasilip kung bakit si Cayuna ang nanalo bilang Best Setter. Marahil mga ka-sports natin dyan sa pagiging all-around setters, ito daw di umano ang pinagbasihan ayon sa mga kumakalat ngayon na issue sapagkat nga ang chika nga mga ka-sports, si Jel Cayuna ang nasa number 1 at nasa rank number 4 lang si Boss D at laglag naman dyan si Kyle Negrito. Pero para sa akin mga ka-sports ay hindi ito ang pinagbasihan. Marami lang kasing mga nagsasabi na ito daw sa pagiging all-around setters ang pinagbasihan, hindi po dahil kung yan pagbabasihan, sana sa MVP siya. Kaya't mali naman mga ka-sports natin dyan ang mga nagpapakalat nga ng issue, lalo higit ang mga sinusuportahan si Jel Cayuna na sinasabi kaya raw naging best setter dahil all-around raw ito. Hindi po yan mga ka-sports ang pagbabasihan dyan dahil ito ay sa laban lang nila yan ng time na yan kung saan nga nagpalabas sila kung sino nga ang pinaka all-around na setter. Pero hindi yan talaga ang pinagbasihan. Maaaring ang tunay na pinagbasihan ay narito dahil ganito naman talaga ang pagkuha nga bilang best setter. Ganito ang legit mga ka-sports natin dyan. Kunyari nga, nagkaroon siya ng 15 excellent set at meron siyang 4 points. At meron siyang sa next game ng 19 excellent set at meron siyang 7 points at meron siyang 15 excellent set sa next na game niya pa rin ay meron siyang 1 points at meron siyang 23 excellent set at mayroon puntos na 5 points. At dahil dyan mga ka-sports natin dyan, lahat yan ay ipa-plus mo kung ilan ang pinaka-total. At syempre, dyan na ang lalabas kung ilan nga ang iyong puntos. Nagkaroon nga si Jel Cayuna ng 5.14 excellent set per set po yan mga ka-sports natin dyan at meron pa siyang 17 total points. Ito po mga ka-sports natin dyan ay example lang natin to. Ito kasi yung nagpapanalo kay Jel Cayuna bilang best setter ng last conference kung saan nga tinalo niya nga si Gia Amazing dyan. Ito naman yung kay Gia Amazing. So kung makikita nyo mga ka-sports natin dyan, nagkaroon naman si Gia Amazing ng 21 excellent set, 33 excellent set, at 14 excellent sets, at 14 excellent set. Subalit, ang kanyang puntos naman ay mababa. Meron lang siyang 9 points. Samantalang si Jel Cayuna ay 17 points. Ito maaari mga ka-sports natin dyan ang pinagbasihan kung kaya nga si Jel Cayuna ang naging best setter. So yan ang hinihintay natin mga ka-sports natin dyan na ipalabas sana ng officially na result nga sa pagiging best setter ni Jel Cayuna. Gaya nga ng last conference ay meron tayong record. Sana ay ipalabas rin yan ngayon para makita natin kung paano niya tinalo si Boss D Nabong at itong si Kyle Negrito. Agree ba kayo mga ka-sports na sana ipalabas nila at ipakita nga sa madlang people ang nasabi nating ranking total nga ng kanilang stat sheet para nga malinawan ang mga fans ni Boss D at ni Kyle Negrito na talagang si Cayuna nga ang nanalo bilang best setter. At syempre kayo, anong masasabi nyo hinggil sa isyong ito? Comment naman kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating nga sa larangan sa volleyball, mag-subscribe ka na. Thank you so much. God bless.